Magandang umaga, magandang tanghali. Barangay Pinagbuhatan, kamusta po kayo? Yung mga nakaupo sa gilid, okay lang po ba kayo? Yung mga nakatayo po sa kanan, sa kaliwa, may energy pa po ba tayo? Yung mga nakaupo sa VIP seats, ayos lang po kayo? Baby, ayos ka lang? Opo, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyo. Talagang nakakataba ng puso. Upo muna kayo, steady muna kayo dyan, ha? Maraming salamat po talaga. Alam nyo, ang layo-layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po ng narating natin. Noong 2019, hindi po ganito. Baka nakalimutan na po natin. 2019, hindi po ganito. 2019, dumarating kami sa Pinagbuhatan. Yung bisita kaming nagpayo, o sa proper, sa Ilugin. Kinakabahan ang mga tao. Lalo na yung mga opisyalis. Naalala niyo po yun? Madalas sinasabi sa amin, ako, pasensya na. Hindi namin kayo makasama kasi baka mapag-initan kami ng nasa City Hall. O yung nasa barangay. Alam naman po natin yan. Pero fast forward, 2025 na po ngayon, kinalimutan na natin yung sistema ng takutan. Inayawan na natin yung takutan style ng politika. Ayaw na po natin yan. Ngayon, malaya ang ating lungsod. Malaya ang Pinagbuhatan. Ngayon, kahit dumating ang kalaban ng mayor, okay lang. Tayo po mga Pasigenyo, marespeto, magalang po tayo. Hindi tayo bastos, kahit kalaban, kahit kaaway, dumating sa lugar natin, welcome po natin sila. Tama po, di ba? Pag kinakamayan tayo, kinakamayan din natin sila. Pag binati tayo, binabati din po natin sila. Pero huwag natin silang ibuboto. Hindi, pero alam nyo, Pwera biro, ang punto ko lang naman ay tinapos na natin yung ganyang mga style. Naglinis tayo ng pamahalaan, tinayuan na natin yung palakasan na kung mas malapit ka sa kusina, mas maganda yung matatanggap mo na benepisyo, mas maganda yung matatanggap mo na regalo, mas maganda yung makukuha mong benepisyo, serbisyo. Ayaw na natin ng ganyan style. Nakasala po natin yan noong 2019. Di ba naging simbolo po natin ito? Yung pamastungan doon natin. Dati pag pamastungan doon, pag samahan na malapit sa ilang organization, lahat meron. Pero maraming hindi nakatanggap. Hanggang ngayon, pag nag-iikot po ako, ang dami kong nakakasalubong na sinasabi po sa akin, Mayor, alam niyo ba, 40 years akong tumira sa Pasig, 2019 lang ako nakatanggap ng pamastungan doon. Yung iba sinasabi, 20 years, 30 years. Pero tandaan po natin, yung pamasukan doon na ito ay isang simbolo, isang halimbawa lamang dito sa ginagawa natin na pagtataguyod ng isang bukas, mapanglaho, at patas na pamahalaan. Alam niyo minsan sa politika, yung makikita mo, imposible naman na 100% ay sasanayon sa'yo parating. Kahit nakikita po ng iba na malayo na ang narating natin, ilan lang naman po siguro. Pero may ilan, nagbubulag-bulagan, kunyari, walang nakikita sa mga ginagawa. Yung iba po sa kanila, ay dahil gusto nila bumalik tayo dun sa mga lumang kalakaran. Bakit po? Hindi naman natin siguro kailangan mag-inhenyo para makita na kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Yung mga nakaupo, ngayon, wala nang kickback. Dati, di ba, pag may kontrata ang pamahalaan, may papagawang kalsada. Sa Pinagbuhatan, nakailang inauguration po tayo, ngayong taon pa lang. Nakita niyo naman po siguro, sinusubaybayan naman siguro ng iba sa Facebook, o kaya nadadaanan po natin. Di ba, nakikita natin, nakapaskil yung mga board, ang transparency board po natin. O nakikita natin, pinagawa yung kalsada, mula sa Global hanggang sa mga looban ng mga inner road ng Kenneth. Kung ilang block na po yung pagawa natin, ngayong taon pa lang po yan.
hindi pa kasama yung nakaraang taon. Yung iba, magbubulag-bulagan, kunyari walang nakikita, kahit sa totoo, nakikita naman. Kasi gusto nila bumalik sa lumang kalakaran. Gusto nila, kagaya dati na kada project, meron silang porsyento. Pero tinapos na po natin at pinakita natin sa buong mundo na pwedeng talikuran yung ganong klaseng kalakaran. Kung may isa akong pwedeng ipagmalaki, ay pagmamalaki ko po talaga, yun po ay sa lahat ng naging kontrata ng sita. Kaya alam nyo, yung mga ibang naabutan po natin kalakaran, marami dyan, binasag na natin. Pero sa totoo, yun nga po, may kita natin pagdating sa politika, campaign period po ngayon, may iba talaga na hindi talaga natin makakasama. Yung iba sa kanila, naging kaibigan din natin kahit papano. Yung iba, nakatrabaho din natin, lalo na nung unang termino ko. Kaso, mabait man sila, o parang mabait, naging kaibigan man natin sila, hindi natin sila pwede makasama sa trabaho. Bakit? Dahil hindi tayo magkapareho ng prinsipyo. Gusto natin, tapat na pamahala, sila nababalitaan na humihingi pa rin ng porsyento sa mga kontrata. Tayo gusto natin maayos kung anong pakikinabangan ng nakararaming pasilyenyo. Yung iba, nung konsyal, sila yung naglalakad ng mga pogo at iba pang iligal na sugal. Hindi talaga pwede. Kaya alam nyo, sa totoo, ito, natin na lang. Minsan, pag may mga nakikita akong ibang tao na kaibigan din naman, nakasama sa trabaho dati, nakikita ko sila dun sa kabila. Aminin ko na sa inyo. Minsan natutuwa po ako. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sumama sila sa akin, problema ko pa yung mga kalokohan nila. At least, nandun sila, bahala sila sa buhay nila, basta hindi sila dapat makabalik sa gobyerno. Ayaw na natin yung mga luma. Alam niyo sa totoo lang po, kung nakita niyo po na lahat ng mga tao, lahat ng gumagawa ng hindi maganda, lahat ng kontratista ng previous, lahat ng mga nakikinabang sa korupsyon nun, kung nakita niyo sila, nakasama ako ngayon, magduda kayo sa sinasabi ko. Baka hindi naman pala totoo yung sinasabing pagbabago na ginawa natin sa lokal na pamahalaan. Kasi ba't yung kurap? Ba't sila sasama sa akin? Diba? Kung sumama sila sa akin, ulitin ko po, kung yung mga kilala nating kurap, yung mga kilala na humihingi ng kickback, yung mga naglalakad ng illegal na sugal, kung ngayon 2025, sumama po sila sa akin, magduda po kayo sa akin. Pero makikita niyo po, lahat ng medyo alanganin, lahat ng gusto dun sa lumang kalakaran, wala pong sumasama sa akin. Ibig sabihin, may ginagawa tayong tama. Yan po yung pinakamalaking patunay o patotoo dito sa pagbabagong ginagawa natin sa lungsod ng Pasig. Nandito na po tayo ngayon, tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Binuksan natin ang pamahalaan, kitang-kita niyo po kung saan dinadala ang pondo natin hanggang sa huling sentimo. Naalala niyo po dati, hindi naman natin alam kung magkano mga, ano lang katanggap natin, kung ano makita. Doon na nagtatapos ang usapan. Bawal magtanong, uy, yung pinagawa ng building, magkano yan? Ayun, alam na alam, hindi pa nagsisimula. Pwede nang magbigay ng feedback, pwede nang punahin. Pero saan nagsimula? Dahil ngayon, alam nyo na kung saan dinadala ang inyong pondo. Alam nyo na kung paano yung proseso. Kung matyaga lang po ang iba sa inyo, pwede nyo tingnan, pwede kayong sumama. Pati sa mga ibang meeting. City Council natin ngayon, pag nag-deliberation ng budget, kahit budget ng barangay, naka-Facebook live pa nga. Alam ko yung iba busy, yung ibang inasikaso, hindi naman lahat ng mamamayan ay may oras o may energy para talagang pag-aralan lahat. Pero kung gugustuhin, walang problema. Nakabuklat ang libro natin. Kitang-kita nyo kung saan ginagamit ang pondo ninyo. Ang laki ng natitipid natin ngayon, na dating napupunta sa korupsyon, at yung natitipid natin, ginagamit naman natin yan sa susunod na mga programa at proyekto natin. Yung pag-expand natin ng ating local senior pension, dati, di ba? Nagsimula tayo 2022, sa totoo, bago pa lang yung programa. Pero ngayon, ini-expand na natin siya para makasama na yung may mga maliliit na SS. Yung scholarship natin, taon-taon, tumataas ang bilang.
Sobrang bilis nga ng pagtaas ng bilang ng scholarship natin. Isipin niyo po, sa loob ng 6 taon, mahigit doble yung scholar natin. Halos triple, sa totoo lang. Pag sinama natin yung ibang mga programa pa, yung Pag-asa Scholarship, pati yung sa mga tech-voc natin, tumriple yung bilang. Halos, ng mga scholar natin sa loob ng 6 taon na lang. Yung tulong sa mga maliliit na nagnegosyo, yung sari-sari store, pag maliit lang, hindi naman umabot ng 250,000 sa isang taon yung kita. Ngayon, hindi na natin charge ng business tax, libre na po sila. Ang daming dumagaan na tricycle, prangkisa ng tricycle, wala na rin po silang binabayaran. Yung mga maliliit na manininda, yung mga vendor po, basta magparehistro lang sa city, walang i-charge sa kanila, sagot, pati x-ray at medical nila. Para makasiguro tayo na pag kumakain tayo ng kwet-kwet, healthy po tayo. Yan naman po yun. Ang layo na po ng narating natin, ang dami natin nagagawa ngayon na yung pagpapalawak ng mga lumang programa, mga bagong programa, gaya ng Pag-asa Scholarship, marami pa pong iba. Di ko na po isa-isahin. Huwag na natin isa-isahin kasi baka magsasayang pa po kayo. Gaantay yung mga anak ninyo. Iiksiyan ko na lang po. Noong 2019, naumpisahan natin ang pagbabago. Malayo na po ang narating natin. Pero noong 2022, kung mapapansin po ninyo, mas gumanda pa ang takbo ng inyong pamahalaan. Dahil binigyan niyo po ng mga kasama sa konseho na matitibay rin at naniniwala dun sa gusto natin gawin. Yung sinasabi ko po kanina. Sa congressman, sigurado naman po siguro ang bawat isa sa atin dito. Dahil nakita natin kung paano siya magtrabaho. Nagtrabaho siya ng may integridad. Nagtrabaho siya ng mahusay at napakaraming magandang resulta. Tingnan nyo na lang po yung kanyang pamaypay. Pag hindi na po kayo naiinitan, basahin niyo po yung pamaypay niya. Ang ating congressman, wala na pong iba, Congressman Roman Romulo. Pero 2022, nagkaroon tayo ng Vice Mayor din na pwede natin ipagmalaki. Dalawang bagay lang po. Marami akong maganda pwedeng sabihin tungkol sa kanya, pero dalawa na lang po. Una, napaka-professional dahil sa kanya nag-level up ang ating konseho. Sa sobrang professional, kahit maagang meeting, 7:30 a.m. schedule ng meeting, 7:29 nandun na po siya. Ang Vice Mayor, hindi pala absent. Pangalawa, siya po ay tapat. Inayos niya yung sistema ng City Council para hindi lang sa executive wala yung korupsyon, pati sa ating City Council. Mahigpit po ito, pero mahigpit sa magandang paraan. Talagang inayos niya po ang ating konseho. Vice Mayor Dodot Jaworski. Meron tayong tatlong kasama na papunta na sa kanilang ikalawang termino. Number 1 sa ating mga balota, marami na tulungan para makapitan ng legal at ligtas na kuryente, imbis na jumper at submitter. Councilor Buboy Bumbilya ng Konseho Agustin. Number 8 sa ating mga balota. Tinulungan niya tayo para may patupad na natin yung solo parent allowance natin na monthly. Councilor Angelo De Leon. Yung mga nabanggit ko kanina, yung mga pagbaba ng business tax para sa mga maliliit, pati sa palengke, yung pagbuo ng local economic enterprise sa palengke para mas gumanda pa siya sa susunod na mga taon, yung para sa tricycle na tulong, marami pa pong iba. Number 14 sa ating mga balota. Alam niyo, pag may nag-a-apply sa Giting ng Pasig, kasi ang totoo, maraming nag-a-apply sa Giting ng Pasig. Kaso, maingat tayo sa kung sino makasama natin. Siyempre, pag sinabi natin na kasama natin to, dalhin mo natin ito, ayaw naman natin na pagdating ng panahon, mapapahiya po tayo. Kaya, higit sa lahat, bago natin sila tanggapin sa Giting ng Pasig, sinisiguro natin, nakapareho natin sila ng prinsipyo at kaisa natin sila. Yung tatlong kasama natin,
ito maayos din at talagang makakatulong po sa atin. Number 10 sa ating mga balota, dating undersecretary. Sa totoo, pang national na yung posisyon niya. Pero gusto niya lang talagang tumulong sa lungsod kung saan siya nakatira. Siya po ay taga-Barangay de la Paz. Naging chairman ng National Youth Commission. Marami nang naitulong dati pa. Pero tahimik lang, pero marami naitulong. Yung mga project din siya sa Pasig City, baka hindi nyo lang po nabalitaan. Kasi National Youth. Warren ano? Anong Warren Insenso? Ano, Warren ano? Warren Tosino naman. Ay, nako! Tutulong sa atin, sa senior citizens. Marami rin experience sa larangan ng edukasyon. Warren Insenso, Tosino, Inocencio. Lahat na. Last but not the least, pinuli ko po talaga yung pinaka-cute na member ng GT ng Pasig. Wow. Number 15 po sa ating mga balota, naging kagawan ng may bunga. Maganda yung programa niya sa yung laban sa malnutrition. Ito rin yung isa sa tinututukan natin ngayon.